I'm with my, of course, our second nominee from left, no, na medyo mahiyain lang po sila. So, nandiyan lang. Ako lang daw yung pinapaharap. So, si Mr. J.B. Acosta from Pangasinan also and Mr. Jetro Tan. Ito pong Tulungan Tayo Party List is a multi-sector organization, party list sa Region 1, no, particularly in Pangasinan po, no, and we represent the different sector like the peasant farmers, the fisher folks, the laborers, and women's and youth. Yan po ang aming representa sa aming party list na Tulungan Tayo. Okay. Meron pong tanong sa media? Any question? Anyone? Okay. Thank you. From Rappler po, Dwight. Sir, good morning. Ano pong unang Hi, sir. panukalang batas ang ihahain niyo sa Kongreso sakaling manalo? Well, sir, good morning. Being the first nominee, no, and at a multi-sectoral, no, tutulungan po natin magiging dagdag boses po tayo, no, sa ating umang nirepresenta na mga sektor, no, katulad na lamang ng dagdag food security para ho sa ating mga magsasaka at ating mga mangingisda, sir. Sir, I understand that because you said that you're representing numerous sectors, or you're seeking to represent numerous sectors. But what specific legislation would you push for when you become part of Congress, since the job you're applying for is lawmaking? Opo. Well, nakikita ko sa atin ng kakulangan, no, sabihin, pagdagdag ho ng suporta ho sa ating gobyerno para ho sa seguridad ho ng pagkain po. So, yun ho nakikita ho namin na pwede ho namin itulong para magawa ho ng batas sa Kongreso po, sir. Copy, sir. What about food security exactly? Food security po, sir. Kailangan ho lahad ho namin, maibigay ho namin sa food security po, no, so sorry, can you pasensya na ho kayo, galing po kami ng Pangasinan and medyo kami po ay can you please, sir? Sorry. I mean, I understand that, sir, but you're saying that, for example, nagsabi kayo na gusto nyong ma-improve yung food security ng mga tao sa nire-represent ninyo. But what specific legislation, like for example, sa Kongreso, may mga nagpo-push na ambiendahan yung rice tariffication law. May numerous bills na tinatalakay sa House Agriculture Committee, for example. So, kung kayo, sir, I understand na kapag nahalal kayo sa Kongreso, mag-hire kayo ng mga staff ninyo at magfa-file kayo ng panukalang batas. Ano yung panukalang batas na parang dream, ano nyo siya, unang araw pa lang yun yung ihahain nyo sa Kamara? Go ahead, sir. Yes, sir. Ano po, again, yung susulong po namin yung food security sa Congress po, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Nico Bagsik, Teleradio. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po yung mga marginalized sectors po, like fishermen and then food security. Ang isa po sa mga issue ng mga mangingisda po natin ay itong Manila Bay po, dahil lumiliit po ang kita nila at naaapektuhan po yung huli nila sa pangingisda po nila dito sa mga coastal provinces ng ating bansa po. Ano po ang stand nyo sa total ban ng Manila Bay Reclamation Project? Well, ako po ay sangayon po doon. Maiban po yung reclamation project na po yan sapagkat nga nahihirapan ng ating mga fisher folks, no, na pakunti ang kanilang nahuhuli doon sa kanilang sa Manila Bay, no, and ako we will support that on that, sir. Masuportahan ang reclamation, masuportahan pag mapatigil po ang reclamation project po. Sir, nakikipag-ugnayan na po ba kayo sa mga fisher folks po dito sa mga lugar po na ito at saan pong lugar?
Well, sa particularly ho, taga Pangasinan ho kami. So sa ngayon ay kami po ay, in the Region 1, ay kami po ay nakikipag-ugnayan po sa kanila. No? At hayaan nyo sa mga susunod po na mga araw ay kami po ay makipag-ugnayan po sila para mapakinggan din po namin ang kanilang mga hinaing para po doon ho, sir. Ano po yung sitwasyon po nung hanay ng mga mangingisda po sa Pangasinan po or dun sa northern part po ng Pilipinas? With regards to saan, sir? With regards po sa pangingisda po. Well, sa pangisdaan, sir, napakaganda ho kasi ho yung, yung buhay ng pangisdaan namin sa lalawigan ng Pangasinan. Particularly ho, ang bangus industry namin doon sa Dagupan City. Because I'm from Dagupan City, and nakikita ho namin na napakaganda ho, no, ng aming hong bangus products, no. Kaya ho, kami ho, tuloy-tuloy yung pagsuporta namin sa mga fisher folks doon sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, last question. Mr. Ian from Philstar.com. To your right, sir, sa dulo po. Hello, sir. Ano lang, para klaro lang. Kasi, syempre, marami na pong nag-file na ibang party list which represented the sectors that you mentioned and multisectoral din. So, ano lang sa akin, what do you think, bakit kayo nagsa-stand out compared to them or what makes you different from them? Alam niyo po, matagal po akong radio announcer sa lalawigan ng Pangasinan. Bilang isang radio announcer, napuntahan ko kasi matagal ho akong na-beat or na-sign, no? Para po tayo, nasa media before, nasa media po, no? And na-assign po ako sa mga different government agencies like Department of Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Carabao Center. Bilang media practitioner po, nung na-assign ho ako, nakita ko ho yung mga programa ng gobyerno. Napakaganda po, no? Maganda, napakaganda po, at kung ito po ay talagang matututukan, no, natin, no, ay mas mailalapit natin sa tao po, sa ating mga taong bayan, ating mga kababayan po sa Pilipinas. So, well, kaya ho kami ho ay naglakas ng loob po na maging bahagi po nitong eleksyon na ito bilang isang multisectoral, ay yun ang gusto naming isipin, isulong. Sapagkat alam niyo, bilang sa tagal ko po sa radio, nakita ko na ho yung mahirap, sa pinakamahirap na tao nung ako po yung nagko-cover sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya napapakinggan ho namin yung kanilang boses, no? At yun po yung gusto naming dalhin, yung kanilang pong nararamdaman na gusto ho naming maging dalhin sa Kongreso para ho maging dagdag boses ng ating mga nirepresenta na sektor. Okay, meron pa pong magtatanong. I'm sorry, okay na. Go ahead, Dante. Dante Amento. Sir, from bago na lang daw po. Yes. Nabanggit niyo media practitioner din Opo, po kayo. sir. Gaano po ba kahalaga na mayroong isang media practitioner sa Kongreso? At ano po ba yung maaring follow-up na rin doon sa kasama natin, proposed bill na for the... Wala, pinatayan ako ng mic. Sige, sir. Sir, sorry. Bilang isang... Okay lang. Check. Yun lang po, sir. Proposed bill for the Again, welfare po ng mga media practitioner. Welfare po ng... Natulad din po ninyo. welfare po ng ating mga media practitioner katulad po natin. Well, gusto natin mas maging maayos po ang buhay ng ating makasamahan sa media, no? Sapagkat alam nyo, ang ating trabaho ay napakagandang pakinggan, napakagandang tingnan. Pero syempre, alam nyo yung tenure ho natin bilang isang media practitioner. Alam na ho natin about isa ho yun. So, welfare gusto natin mabigyan ho ng, well, mas maayos, no, na tenure for our friends from the media. O ating makasamahan sa hanap buhay po, sir. Thank you.